Kabanata 1651. Bahagyang tumango si Benjamin, at nakita ang mapang-akit na hitsura ni Lucian sa halip nakakatawa. Dam ito, bakit ka pumupunta sa bahay ng matandang fox na iyon? Pupunta ka ba upang ayusin ang mga score? Ipinikit ni Lucian ang kanyang mga mata, at pinapanatili ang kanyang damdamin sa pag-aakalang ang pagbisita ni Benjamin ay walang iba kundi pag-aaksaya ng oras ng pagkain. Hindi na kailangan pang bigyan ng babala si Jeremiah ng personal. Isang telepono sapat na ang tawag. Panahon na, di ba? Napatingin si Benjamin sa orasan. Hindi ba medyo mahaba ba ang panahon ni Kingsley at ng kanyang grupo para lumabas? Napapikit ang mga mata ni Lucian habang pinapayuhan niya, bakit mag-abala sa pag-aayos ng mga puntos? Hindi ba't mas mainam na lihim na magdulot sa kanya ng kaguluhan o kahit na harapin siya ng direkta? Kahit na may problema tayo, kailangan muna nating maging maayos ang pagkain. Kumain tayo at pagkatapos ay magpatuloy. Isang bahagyang pag-urong ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Benjamin. Sumulyap siya sa kanya, halika at kumain ka ng mag-isa. Napakahalaga sa kanya ng kanyang asawa at mga anak. Hanggang sa siya ay sa pag-aakalang ligtas at maayos ang mga ito, hindi siya maaaring maging kalmado. Kailangan ba talaga nating pumunta ngayon? Labis na nadismaya si Lucian. Oo, sumagot si Benjamin, at lalo pang nilinaw ang kanyang punto. Ang aking asawa at ang mga bata ay nasa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ni Lucian at sumigaw ulit siya, ano? Hinahawakan kanya asawa at mga anak sa kanyang lugar. Masyado ng tuso iyan, ang matandang fox. Ano ang ginagawa niya gusto mong gawin? Nagbabanta sa iyo. Nang makita si Kingsley at ang kanyang mga kasamahan na lumabas, kinausap ni Benjamin ang inutusan sila na magtungo muna sa hotel. Bagamat hindi pa sila sa anumang uri ng pagpapahirap o sa pilitang pagtatapat, sila ay ikinulong sa loob ng isang maghapon, kasama ang oras na ginugol sa basement. Hindi nila naliligo sa loob ng ilang sandali. Ang kanilang mga mukha ay marumi, at medyo mukhang nalilito. Mag-isa ka lang pupunta sa bahay ni Jeremiah. Paano kung may isang bagay nangyayari? Dapat kaming sumama sa iyo. Nag-alala si Kingsley na mag-isa si Benjamin at pinilit na sumama sa kanya. Paano nga ba hindi natin makasama si Arisa at ang mga maliliit na bata? Sasamahan ka namin. Pagkatapos ng pag-aayos ng mga ito, hindi pa huli ang lahat magpak sa hotel. Inaresto rin si Jonathan. Dinala niya ang kanyang bayan doon, sa pag-aakalang ito ay isang lokal na kapangyarihan na nakabalat kayo na nagtangkang kidnapin ang isang tao, at natapos na hanggang sa nahuli din. Natural na sumunod sina Ethan at Jack sa likuran ni Benjamin. Sinundan nilang lahat si Benjamin, at natural na nagdala ng maraming bodyguards para sa proteksyon. Kaya, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtungo sa tirahan ni Hoffman. Kahit na ang mga kalalakihan ay hindi masyadong nag-aalinlangan, ang mga kalalakihan ay hindi masyadong interesado sa menor de edad na mga detalye. Hanggat may tiwala sila sa sarili, iyon lang ang mahalaga. Ipinangako ni Lucian na hindi na siya papasok sa bahay ni Jeremiah, pero ngayon kinailangan niyang pumunta roon kasama si Benjamin. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, wala siyang magawa kundi ang magreklamo at sumpa. Kung makikita siya ni Jeremiah, hindi ba siya kumakain ng sarili niyang mga salita? O baka alam na noon pa man ng matandang Sorrow na si Jeremiah na darating si Benjamin? Sigurado ba siya na bibisitahin ni Benjamin ang tirahan ni Hoffman? Ano ang ibig niyang sabihin sa paghahanda ng pagkain? Kung ayaw mong umalis, ihahatid kita sa bayan. Nang makita ang nababagabag at malungkot na ekspresyon ni Lucian, natagpuan ni Benjamin na nakakatawa ito malalim. Sa buong kanilang paglalakbay, sina Lucian at Jeremiah ay patuloy na nag-aaway at nagkasundo sila sa maling paraan. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi isa sa mga pagkapuot. Sa tuwing nakikita ni Benjamin si Lucian, gusto niyang tanungin kung ano ang dahilan, ngunit tumanggi lamang si Lucian na talakayin ito. Hindi dahil ayaw kong umalis, pero kung lahat kayo ay umalis at ako ewan ko ba, hindi ba't parang mas mababa ako? Nagpa siya akong pumunta para lang takutin siya. Nagpa siya si Lucian na magtiwala sa autoridad ni Benjamin. Hindi siya pupunta na talo ka kay Jeremiah. Hinawakan ni Benjamin ang mga sulok ng kanyang bibig at nagtanong, ikaw ay hindi na ba kakain? Napatingin sa kanya si Lucian at tumahol, kumakain ako sa bahay ng old fox. May problema ba? Sige na nga, ang pagkain at inumin na inihanda ko na maganda naman si Jeremiah. Baka mapipilitin ko ang sarili ko na kumain ng kaunti. Hindi na siya pinansin ni Benjamin. Ang tirahan ng Hoffman.
Pumasok ang butler sa study at tinawag si Jeremiah. Mr. Hoffman, handa na ang hapunan. Dapat ba nating paglangkuran ito ngayon? Inutusan siya ni Jeremiah na maghanda ng pagkain para sa ilang mga tao, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nagpapakita. Nag-aalala ako na si Arisa at ang iba pa baka magutom sa paghihintay. Wala nang magagawa si Gideon kundi lumapit at kausapin Jeremiah. Kung hindi sila dumating, hindi na nila kailangang maghintay pa at maaari silang maghintay simula ng pagkain ngayon. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Malapit na sila. Maingat na inilagay ni Jeremiah ang photo frame na hawak niya, pagkatapos ay tumayo at lumabas. Sinulyapan ni Gideon ang kanyang ekspresyon, napagtanto na nawala siya sa mga alaala muli, at napabuntong hininga sa loob. Si Mr. Hoffman ay mahusay sa lahat ng paraan, ngunit wala siyang sinuman sa pamamagitan ng kanyang upang ibahagi ang kanyang buhay o magpakita ng pagmamalasakit sa kanya. Minsan, ito ay nakakalungkot lang panoorin siya. Kabanata 1652. Sa loob ng kwarto, punong-puno ng kagalakan ang kapaligiran. Dalawang maliliit na ang mga ito ay walang tigil na nag-uusap sa paligid ni Arisa, na lumilikha ng isang masiglang eksena. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap sina Sean at Edwin kay Arisa, na lumilikha ng isang eksena na tipikal sa isang ordinaryong sambahayan. Isang kislap ang kumikislap sa mga mata ni Jeremiah. Matagal na dahil ang tirahan ni Hoffman ay naging ganito kasigla. Ewan ko ba kung kumusta na si Benjamin. Habang kumakain si Arisa kasama ang mga bata, nang matapos na ang kanilang mga problema, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa Benjamin. Napatingin si Sean sa kanya, nag-aaliw. Arisa, huwag kang masyadong mag-alala. Hinanap ni Benjamin sina Kingsley at Jack sa disyerto. Normal lang na tayo ay hindi siya madalas makausap dahil sa mahinang signal doon. Baka abala siya sa paghahanap, hindi pa sila nakakabalik sa base, kaya hindi niya kami makontak. Dapat mong tumigil ka na sa sobrang pag-iisip. Sinulyapan ni Gavin si Arisa kasama si Zachary, na napansin ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Nagbigay din siya nito ng ilang salita ng kaiganhawahan. Mommy, I'm sure okay naman si Daddy. Pansamantala lang siya sa labas makipag-ugnay sa amin. Natatakot si Gavin na sumuko sa sarili kaya hindi siya naglakas loob na tumingin direkta sa Arisa. Oo naman, Mommy, makakapagpahinga ka na. Napakagaling ni Benjamin. Siya ay tiyak na magiging maayos. Kumpiyansa si Zachary na tiniyak siya, at pinuri pa nga si Benjamin. Natawa si Arisa, Ma'am, aling kay Zachary, paano naging ganoon ang tatay mo kahanga-hanga? Medyo nahihiya si Zachary at Ma'am Ulong, kahit papaano, kamangha-mangha lang siya. Sino ang nakakaalam kung paano niya ito ginagawa? Natawa si Arisa ng bahagya, ngunit nang makita si Jeremiah na papalapit sa kanya, naging medyo nakareserba. Pinag-uusapan mo ba si Benjamin? Tanong ni Jeremiah habang nakaupo siya. Agad na nawala ang kalungkutan sa loob ng silid, isang ugnay ng pagpipigil. Sa katunayan, tumango si Arisa, at hindi na binanggit kung saan si Benjamin ay nawala. Hindi maiwasang ihayag ang kinaroroonan ni Benjamin. Hindi ka ba niya nakikipag-ugnayan? Siyempre narinig ni Jeremiah ang kanilang nag-uusap at casual na nagtanong. Nasa business trip siya, siguro busy. Napatingin si Arisa si Jeremiah, na nakatagpo ng kanyang medyo nakakatuwang tingin, at tumigil sandali. Baka naman wala siya sa business trip. Ang mga salita ni Jeremiah ay nagpadala ng isang bigla sa kanilang lahat. Nabalisa si Arisa, at nakatuon ang kanyang tingin kay Jeremiah. Nagtataka siya kung si Jeremiah ay naglalaro lamang ng mga laro sa isip o kung talagang may alam siya. Napatingin si Sean kay Jeremiah, at pinipilit siya ng isang tanong, ano ang ibig mong sabihin, Commander Hoffman? Napatingin din ang dalawa kay Jeremiah, na tila sana ay makagat sila sa kanya. Nagtaas ng kilay si Jeremiah bilang tugon. Hulaan ko lang, bakit kinakabahan kayong lahat? Kung maglakas loob kang sakta ng tatay ko, hindi ka namin pababayaan, babala ni Gavin Jeremiah, mahigpit ang kanyang maliit na mukha. Kung patuloy kang nagsasalita ng mga salitang walang basehan, mag-ingat. Haharapin natin sa iyo. Galit na galit si Zachary kaya halos magalit siya. Nag-aalab ang kanyang mga butas ng ilong. Tiyak na hindi sila nanganganib. Gavin, hinawakan ni Arisa ang dalawang bata, natatakot na baka galit na galit Jeremiah. Sir Villar, alam mo ba kung nasaan na ang asawa ko ngayon? Napatingin si Arisa kay Jeremiah. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, nag-aalala pa rin siya tungkol sa kaligtasan ni Benjamin. Paano kung nasa kamay niya si Benjamin?
Tumawa si Jeremiah, hindi lubos na sigurado. Marahil ito ay pinakamahusay na hindi sabihin sa kanila pa. Bigyan natin sila ng isang sorpresa. Habang nagsasalita si Arisa ay may narinig na ingay mula sa ang kanyang tiyan. Ang biglaang katahimikan na sumunod ay hindi makayanan. Mabilis na namumula ang mukha ni Arisa sa bilis na nakikita ng hubad na mata, lalo na ang mga tainga ay namumula na. Hindi napigilan ni Sean at Edwin na tumawa. Gutom din ako, kumain tayo. Tumayo si Jeremiah at inaanyayahan pumunta sila sa dining room. Nahihiya si Arisa dahil alam niyang sinusubukan ni Jeremiah upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Hindi ba't binanggit ni Commander Hoffman na may darating pa? Hintayin muna natin sila bago tayo kumain. Hindi pa ako ganoon kagutom. Kahit hindi ko alam kung sino ang ibang tao, mahalaga ito huwag mawala ang ugali ko. Huwag mag-alala, kumain muna tayo. Sinulyapan siya ni Jeremiah, inanyayahan sila, at nanguna sa pag-alis higit sa. Nagpalitan ng tingin si Arisa at ang iba pa, pagkatapos ay mahinahon si Sean lumapit siya kay Jeremiah, na nagsasalita sa mahinang tono. Nagsalita na ang host, halika na at kumain na tayo. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kilala ang iba pang mga bisita, kaya hindi ito mahalaga. Naglakad na ang lahat papunta sa dining room. Kabanata 1653. Lahat ay umupo ng sunod-sunod. Napatingin si Jeremiah na pansin niyang wala si Justin. Iniangat niya ang kanyang ulo at inutusan si Gideon, halika na at sabihin mo kay Justin na bumaba ka na para kumain. Oo, Mr. Hoffman. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis ang butler. Pagkatapos ay pinaglangkuran ni Jeremiah si Arisa at ang iba pa, at nag-inom pa ng alak ibinuhos para sa kanila. Ang dalawang kabataan ay natural na tumanggap ng mga inumin sa halip. Nang maalala niya na buntis si Arisa, inutusan niya ang mga kasambahay upang ilipat ang kanyang inumin. Isa, dapat mag-ipon ka na lang ng juice. Mas mabuti pang lumayo ka na alak. Salamat. Nagpapasalamat si Arisa na tinanggap ang maalalahanin ni Jeremiah kilos. Nang makita ni Sean at Edwin kung gaano kabait si Jeremiah kay Arisa at bahagyang nagulat ang dalawa. Ano man ang mangyari ang kabaitan ni Jeremiah ay mababaw o tunay, tiyak na isang magandang bagay. Sapat na sa mga formalidad. Kumain tayo. Mainit na inanyayahan sila ni Jeremiah, maging ang dalawang batang lalaki ay naghahatid ng mga drumstick ng manok. Sinulyapan ni Gavin at Zachary si Jeremiah, magalang na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat, salamat. Natawa si Jeremiah, ang lambot sa pagitan ng kanyang mga kilay at mga mata ay hindi katulad ang kanyang karaniwang pag-uugali. Nang dumating siya, napansin ni Justin ang mabuting kalooban na ipinapakita ni Jeremiah lumapit siya sa dalawang binata, na naging dahilan para sa kanya na mag-urong ang kanyang mga kilay. Kailan nagsimulang magustuhan ni Tito Jeremiah ang mga bata? Bagamat napakaganda ng dalawang anak ni Benjamin, maaari rin silang maging medyo nakakainis. Justin, sumama ka sa amin para kumain. Nang makita siya ni Jeremiah, si Jeremiah ang tumawag muna. Kung tutuusin, siya lang ang pamangkin niya. Naiintindihan mo, Tito Jeremiah. Si Justin ay hindi naglakas loob na magpakita ng anumang galit, masunurin lumapit siya at umupo. Hindi sigurado kung sinadya ba ito o hindi lang siya napansin, kinuha niya ang isang umupo sa tabi ni Arisa. Sa kabilang panig ni Arisa ay may dalawang anak, maginhawang nasa pagitan niya at ni Jeremiah. Sa tapat nila ay sina Sean at Edwin. Bahagyang umubo si Jeremiah, at itinutok si Justin gamit ang kanyang mga mata. Kumuha ng isang upuan sa tapat nito. Nakuha na ang lugar na iyon. Biglang nabaling ng lahat ang kanilang tingin kay Jeremiah. Hinawakan ni Justin ang kanyang mga labi, isang pahiwatig ng pagsuwi sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na magprotesta. Kinuha niya ang kanyang plato at umupo sa tapat ng talahanayan. Punong-puno ng pagkalito si Arisa. Maaari bang ang taong si Jeremiah nakaayos ba talaga ang isang taong kilala niya? Pero hindi niya alam kung sino ang nasa Jocasta. Baka naman dumating na rin si Bradley. Ngunit hindi kilala ni Jeremiah si Bradley. Kung ang huli ay talagang dumating na sana siya ng mas maaga at hindi na siya nahuli. Pati na rin si Edwin ay nag-aalala tungkol sa pagkakakilanlan ng isang tao ang taong hindi pa dumarating. Kakain pa lang nila nang tumunog ang cellphone sa tabi ng pintuan. Ito ay si Gideon ang sumagot sa kanya. Mabilis na iniulat ni Gideon kay Jeremiah, Mr. Hoffman, Chief dumating na si Zabel at ang kanyang mga kababayan, at nagdala sila ng napakaraming tao. Sinulyapan ni Gideon si Arisa nang dumating na rin si Benjamin. Tulad ng inaasahan, ang kanilang bilis ay talagang napakabilis.
Tumango si Jeremiah, at sinabing, anyayahan mo sila sa loob. Napapansin, nagmamadaling lumapit si Gideon sa pintuan, ngunit bago pa man siya makalabas, nakita niya si Benjamin at ang kanyang mga kasamahan na nagmamarcha. Pumasok sila, ang kanilang mga tauhan hinawakan ng mga bodyguard ni Benjamin. Tinawag ni Jeremiah si Arisa, at tumayo sa kanyang mga paa sa oras na nakita ko ang isang kotse na humihinto sa harap ng pintuan. Si Benjamin ang unang bumaba ng kotse, ang kanyang aura ay nag-uutos paggalang. Nang makita niya si Jeremiah, naging malamig ang kanyang tingin. Sir, ako na po ang bahala sa asawa ko at sa mga anak ko. Mabilis na bumaba ng kotse si Lucian, sinundan ni Kingsley, Jonathan, Ethan, at Jack. Lahat sila ay nakatayo sa tabi ni Benjamin, ang kanilang presensya ay kakilakilabot. Sabi ko nga kay Jerome, hindi ka ba masyado malungkot sa pag-aartista? Ang asawa at mga anak ni Benjamin. Si Lucian, na kilala rin bilang Chief Zabel, ay nanunuya habang napatingin ako kay Jeremiah. Nang makita niyang walang reaksyon mula kay Jeremiah, nag-ipit siya ng kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Hayaan mo na lang sila kaagad, o ipapasa namin sa iyo ang iyong pwesto lupa. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Si Jeremiah ay hindi mainit pa nga ang pagbati sa kanila, at binati pa sila. Gutom na gutom ang lahat. Pumasok tayo sa loob at kumain muna. Maaari nating talakayin iba pang mga bagay pagkatapos kumain. Si Lucian ay lihim na napalunok, hindi sigurado kung ano ang tusong matandang ito naghanda na si Fox. Ang pagkain at alak ay hindi kapani-paniwalang mabango. Pero dahil sa kanyang kapalaluan, hindi siya ang una upang gumawa ng isang paglipat. Napatitig si Benjamin kay Jeremiah, halos hindi gumagalaw ang kanyang manipis na mga labi habang nagsalita siya. Gusto ko lang po ng family ko. Wala nang iba pang mahalaga. Nasaan ang aking asawa at mga bata? Habang kumakain si Jeremiah ay nasa loob na sila, umalangaw-ngaw ang tunog ng mabilis na mga yapak mula sa likuran. Tatay, Kabanata 1654. Nasa loob ng kwarto si Arisa at ang kanyang grupo ng makarinig sila ng kakaibang ingay mula sa labas, pumupukaw sa kanilang pagkamausisa. Sino ba ang mga taong ito? Gaano kalakas ng loob ang mga ito na maglakas loob na bumagsak sa aking pintuan ng tiyuhin? Sa pananaw ni Justin, halos mabigat niyang maunawaan ang sitwasyon sa labas, ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Mukhang mabangis ang kalaban. Nag-aalala para kay Jeremiah, iniwan ni Justin kumain siya at nagtungo sa pintuan. Nagpalitan ng tingin si Arisa at ang iba pa, samantalang hindi mapigilan ni Sean ngunit pakiramdam ng kaunting schadenfreude. Baka naman kumakatok sa pinto ang kaaway ni Jeremiah. Wala pang isang minuto ang lumipas nang may isang pamilyar na tunog na dumating mula sa direksyon ng pintuan. Lahat sila ay lubos na namangha. Hindi mapigilan ang pagtibok ng puso ni Arisa. Maaari ba itong maging tinig ni Benjamin? Medyo naguguluhan pa rin siya, natatakot na baka hallucination na dulot ng sobrang pananabik niya. Lumabas ang dalawang maliliit tulad ng mga arrow. Parang si Benjamin. Nakita ng mga mata ni Sean ang isang pahiwatig na gulat at natuwa siya nang kausapin niya sina Arisa at Edwin. Tumango si Edwin, at nagulat din, ito ay Mr. Tinig ni Benjamin. Sa puntong ito, hindi na sila makaupo ng tahimik. Isa-isa, iniwan nila ang kanilang mga upuan at nagtungo sa pintuan. Tatay, agad na nagtungo sina Gavin at Zachary sa pintuan, at nang makita nila na ito ay tunay na si Benjamin mismo, tuwang-tuwa silang tumakbo. Isang kislap ang kumikislap sa mga mata ni Benjamin nang makita niya ang dalawang maliliit na bata. Tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng malambot na pagtingin sa pagmamahal. Patuloy niyang hinawakan si Gavin habang ang huli ay itinapon ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Tumakbo si Zachary palapit sa kanya at tumigil sandali. Nang makita si Benjamin na itinaas ang kanyang kamay upang hudyat sa kanya, sa wakas ay lumapit ang maliit na lalaki. Hinawakan ni Benjamin ang dalawang bata sa kanyang mga bisig, na mapagmahal na hinahaplos ang kanilang buhok. Nasaan ang iyong ina? Ang dalawang bata ay tila hindi nasaktan. Ang tingin ni Benjamin ay dumaan sa kanila. Ang kanyang pinanabik na makita si Arisa ay halata. Kumakain na si Mommy. Sabay-sabay na bulalas ng dalawang maliliit. Hindi nagtagal ay naglaho ang kanilang mga tinig nang lumitaw si Arisa. Ang mag-asawa ay sumulyap sa isa't isa sa buong silid, kapwa medyo napukaw. Kahit na ilang araw pa lang mula nang huli silang magkita, parang ilang taon na ang lumipas. Ang pag-iisip nito ay nagtulak sa kanila sa kabaliwan. Benjamin,
Ang mga mata ni Arisa ay namumula sa kanyang kaguluhan habang nagmamadali siyang maglakad patungo kay Benjamin. Nag-aalala na baka mahulog siya, binitawan ni Benjamin ang dalawang bata, lumakad ng malaki, at nagmamadaling sinalubong siya, na nagsasabing, maging mag-ingat. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary, isang pahiwatig ng isang smirk na humihila sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Si Daddy ay may mommy na ngayon, at hindi na nila kami pinahahalagahan. Sina Sean, Edwin, Kingsley, Ethan, Jack, at Jonathan ay nasanay na sa mga eksena na tulad nito. Sa halip, sina Jeremiah, Lucian, at Justin, na hindi sanay dito, lahat ay nakamasid ng mabuti. Lalo na si Lucian, sa sandaling makita niya si Arisa, ang kanyang mga mata ay lubos na nabighani. Niyakap ni Benjamin si Arisa, hinayla ang ulo nito sa kanyang dibdib. Siya marahang hinagod ang ulo nito, at pinatawad ito sa mahinang tinig, okay lang. Naparito ako upang dalhin ka sa bahay. Inakala niya na narito si Arisa dahil sa kanyang mga gawain, na naging sanhi siya ay napuno ng takot at pagkabalisa. Sa wakas, naramdaman ni Arisa ang kanyang init. Hindi niya maiwasang magpakasawa sa ito sandali, na yamakap sa kanyang yakap. Nang marinig niya ang mga salita ni Benjamin, tumigil siya sandali, biglang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Kumusta ka na? Hindi ka ba nasa base? Maaari bang nagmadali siyang bumalik dahil alam niya ang tungkol sa sitwasyon ng mga bata, o ito ba? Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa mga mata ni Benjamin. Nang marinig siya mga salita, alam niya na ang kanyang mga alalahanin ay hindi tungkol sa kanyang sarili. Ang kanyang asawa ay hindi alam ang kanyang pagpigil, kaya bakit siya lilito dito? Hindi ba ito masyadong nagkataon? Paano ka napunta dito? Hindi sumagot si Benjamin sa mga salita ni Arisa. Sa halip, tanong niya, sinusubukang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Naramdaman din ni Arisa na may mali. Sinulyapan niya ito, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Jeremiah. Medyo nag-aalala si Jeremiah sa pagharap sa tingin ni Arisa. Ang kanyang malinaw, nagtatanong na mga mata ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkakasala. Alam kong darating ka, naghanda na ako ng pagkain at inumin. Kung hindi mo alintana, kumain muna tayo at mag-usap tayo mamaya. Muling inanyayahan ni Jeremiah ang mga ito sa loob ng bahay bago lumingon upang pumasok. Ang tingin ni Benjamin ay nahulog ng direkta kay Jeremiah. Hindi niya alam kung ano ang intensyon ng huli. Hindi pa kayo kumakain, di ba? Pumasok tayo at kumain muna. Tiningnan ni Arisa ang kanilang pagod at pagod na hitsura, hindi sigurado kung saan sila nagmamadali ng galing, at hinayla si Benjamin. Sinulyapan siya ni Benjamin, hindi nag-alok ng pagtutol, at sinundan si Jeremiah kasama siya. Utang pa rin sa kanya ni Jeremiah ang paliwanag. Nang makita na pumasok si Benjamin, sumunod din ang lahat ng iba at pumasok sa bahay. Nang makita ni Justin si Benjamin at ang iba pa na walang pinsala, isang bakas ng masamang hangarin ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kabanata 1655. Ano ang problema? Hindi mo mapigilan ang pagtingin kay Benjamin, di ba? Kahit hindi mo magawa, mas mabuti pang lunukan mo ito. Nakita ni Sean ang malisyosong kislap sa loob ni Justin mga mata. Habang naglalakad siya ay nagbigay siya ng babala. Napatingin si Justin sa kanya, hindi nagsalita, at sinundan siya papasok sa bahay. Sa mahinang tinig, tinanong ni Arisa si Benjamin, paano kayo natapos dito? Pag-usapan natin yan mamaya. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin upang tumingin, sabi niya, may problema ba sa iyo si Jeremiah? Bahagyang nagkibit balikat si Arisa. Noong una, nababagabag siya, ngunit hindi na. Okay na ngayon. Paano ka napunta dito? Tanong ni Benjamin, habang nakatingin sa pag-urong ni Jeremiah figure na may hinala. Hinawakan ni Arisa ang kanyang mga lobby at sinabi sa kanya, dinala ni Jeremiah ang kanyang mga lobby. Dalawang bata dito. Dumating ako upang sunduin sila. Isang malakas na galit ang bumukas sa mga mata ni Benjamin, at isinumpa niya, matanda na, Sorrow. Mabilis na hinaplos ni Arisa ang kanyang dibdib para pakalmayan siya. Huwag magalit, siya dinala lang ang mga bata dito, at hindi sila inaabuso. Kumain tayo bago tayo bumalik. Ipinangako niya sa akin na kaya kong kunin bumalik ang mga bata. Matindi ang tingin ni Benjamin. Sinabi niya na ang kanilang hitsura dito hindi nagkataon lang. Bakit dinala rito ni Jeremiah ang dalawang maliliit na bata? Ito ay parang wala silang away kamakailan, di ba? Anong mga termino ang napag-usapan ninyo sa kanya?
Naramdaman ni Benjamin na si Jeremiah hindi naman siya nag-iisip kung paano niya nagagawa si Arisa gawin ito. Ibinaba ni Arisa ang kanyang tingin, at sinabi sa kanya, tinulungan ko siyang mag-set up i-click ang pindutan ng network sa loob ng base. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ang aking asawa ay talagang kamangha-mangha. Honey, kamangha-mangha ka talaga. Mahinang bulong ni Benjamin sa loob ng piyok ni Arisa tainga. Unti-unti nang naramdaman ng dalaga ang kanyang tainga, kaya naramdaman niya ang pag-iinit ng mga tainga ni Arisa lumiko ng isang blush ng pula. Sapat na sa lovely dovey stuff, Benjamin. Pupunta ka ba maghugas ka ng kamay o hindi? Hindi mapigilan ni Kingsley na panunokso si Benjamin nang makita niya si Benjamin kumapit ang mag-asawa sa isa't isa. Maghugas ka ng kamay at kumain. Itinulak siya ni Arisa palayo, hinikayat si Benjamin upang lumipat ng sabay-sabay. Sige na. Sabi ni Benjamin kay Arisa bago siya tumalikod para sumama, ang iba naman ay naghuhugas ng kamay. Napatingin si Jeremiah sa mag-asawa, at kahit anong tingin niya kay Benjamin, parang bakla pa rin ang huli. Sa pag-akay kay Arisa at sa iba pa, sila ay pumunta muna sa dining room. Punta muna tayo dyan. Si Benjamin at ang kanyang mga kasamahan ay naghugas ng kanilang mga kamay at unti-unting kinuha ang kanilang upuan. Nang makita ang mesa na puno ng masasarap na pagkain, sila ay lubos na masaya. Ako sa salo-salo ni Jeremiah, lalo na si Lucian. Mga Pinoy, huwag po kayong mag-alala, hindi po sapat ang mga pagkain ito para sa atin, patawarin ka. Napakunot ang noo, tinitigan siya ni Jeremiah at sinabi sa malalim na tinig, Jeremiah ang pangalan ko. Sige, sige, ikaw ang boss, Commander Hoffman. Maaari ba nating kumain ngayon? Gutom na ako. Hindi maalis ni Lucian ang kanyang mga mata sa pagkain. Wala namang nangyari mas mahalaga kaysa sa pagpuno ng kanyang tiyan. Ito ay orihinal na inihanda para sa inyong lahat, huwag mag-atubiling mag-enjoy. Sumigaw si Jeremiah, at inutusan ang butler na kumuha ng ilang bote ng kanilang mga kayamanan koleksyon para sa kanila. Yan ang diwa. Nagtataka ako kung bakit tila kulang ang aking mga salita suntok kanina. Ito pala ang kulang. Huwag kayong mahiya, lahat. Uminom ka, masayang binati, ni Lucian si Benjamin at ang kanyang grupo, na nagbigay ng impresyon na siya ang host ng mga taong hindi nakakaalam ng mas mahusay. Hindi nag-aalinlangan si Jeremiah na magnakaw siya ng limelight at inanyayahan siya simulan na ng lahat ang pagkain. Punong-puno ang hapagkainan sa kapasidad. Ang pagsunod sa kanila ay isang grupo ng mga bodyguard na inayos ni Gideon na maupo sa likuran. Nag-set up na siya isang hiwalay na mesa ang nag-aaliw sa kanila at pagkatapos ay bumalik upang maglingkod kay Jeremiah at sa kanyang party ang kanilang pagkain. Habang pinagmamasdan niya kung aling mga pinggan ang gustong-gusto ng lahat na kainin at kung mayroon man ay natapos, agad na naghahanda si Gideon ng isa pang paghahatid para siguraduhing maayos ang lahat na katuon para sa. Siyempre, si Kingsley at ang kanyang mga kasamahan, na nakakulong sa loob, hindi ako nagkaroon ng pinakakasiya siyang pagkain. Sa mga sandaling iyon ay hindi na sila nag-uusap. Gusto lang nilang mag-focus sa pagkain. Sa hapunan ay paminsan-minsang tinawag ni Jeremiah na napuno niya ang hangin, kasama ang mga tanong ni Benjamin habang naghahain siya ng mga pinggan kay Arisa. Gusto mo pa rin ba ito? Ang sweet and sweet naman nito. Ito ay nakakasara. Mahilig talaga si Arisa sa matamis at maasim na tadyang. Binigyan siya ni Benjamin ng isa pang piraso. Sige na, save mo na lang para sa iba. Kumakain na ng kaunti si Arisa at nagsisimula ng makaramdam ng kahihiyan. Dahil mahilig ka sa matamis at maasim na tadyang, ipapahanda ko kay Gideon isa pang paglilingkod, sabi ni Jeremiah kay Arisa, napansin ang kanyang partikular na kasiyahan, at agad na inutusan niya ang may-ari na maghanda ng isa pang bahagi. Kabanata 1656. Napatingin si Benjamin kay Jeremiah. Kaka-rating lang niya at hindi pa napapansin ko siya kanina. Gayunman, malinaw na ito ngayon. Nakita niya si Jeremiah iba ang ugali ni Arisa. Tiningnan ni Lucian si Arisa, na nakatayo sa tabi ni Benjamin, ang kanyang punong-puno ng pagkamangha ang titingin. Ang pagkakahawig ay masyadong kapansin-pansin. Habang pinagmamasdan niya ang saloobin ni Jeremiah kay Arisa, isang pag-unawa ang liwayway sa kanyang puso. Benjamin, ano ang pangalan ng asawa mo? Hindi ko pa rin alam. Ikaw hindi man lang ako nag-abala na ipakilala siya. Sabi ni Lucian, na nag-iisip ng may pag-iisip, ang kanyang napatingin siya kay Benjamin na may bakas ng pagkainis. Sinulyapan ni Benjamin si Lucian, at ipinakilala si Arisa sa kanya, ang pangalan ng asawa ko si Arisa.
Si Isa, ito si Chief Zabel mula sa National Security Agency. Maaari mong tawagin mo na lang siyang Lucian. Nabigla si Arisa. Hindi niya inasahan na ganito pala ang iba isang malaking pagbaril. Hindi siya maglakas loob na makipag-usap sa isang taong may ganoong katayuan sa pamamagitan ng sinuman iba pang pangalan. Kumusta, Chief Zabel? Hindi na kailangan ng mga formalidad. Mainit na sabi ni Lucian, nakangiti kay Arisa. Tawagin mo na lang akong Lucian tulad ng ginagawa ni Benjamin. Kung may maglakas loob na mga api sa iyo sa hinaharap, sabihin mo lang sa kanila na nasa ilalim ka ng proteksyon ko. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na magulo sa iyo pagkatapos. Nang marinig ang sinabi ni Lucian, napakunot ang noo ni Jeremiah. Hindi kaya ni Lucian magsalita nang hindi nabubugbog sa paligid ng bush. Habang nakangiti, tumango si Arisa. Sige, mula ngayon, ang pagtawag sa kanya na Lucian ay tanda ng paggalang. Paalala ni Benjamin si Arisa na nakababa ang ulo. Nagulat si Arisa, pero napansin niya na ang relasyon nila hindi pangkaraniwan ang pagitan ni na Benjamin at Lucian. Tila pamilyar sila sa isa't isa. Malapit ka ba sa kanya? Mahinang tanong niya. Inikurba ni Benjamin ang kanyang mga labi sa isang bahagyang ngiti, ang kanyang tingin ay malalim at hindi maunawaan. Kumain muna tayo, sasabihin ko sa iyo mamaya. Tumango si Arisa, at maingat na kinakain ang kanyang pagkain. Isa, ano pa ba ang gusto mong kainin? Ipaghanda ko si Gideon higit pa para sa iyo. Kumain ng marami. Natatakot si Jeremiah na baka magalit si Arisa ay magugutom. Sapat na ito, hindi mo na kailangang mag-abala sa sarili mo. Arisa sahan ngumiti pa, ayaw nang mag-order pa. Puno ng masasarap na pagkain ang isang mesa, at natikman nila ng kaunti ito at ang kaunti nito, halos sapat na upang masiyahan ang kanilang gutom. Gayunpaman, kapag pagdating sa mga lalaki at sa kanilang pag-inom, iba ang kwento. Bukod pa rito, sa panapanahong pagdaragdag ng mga pinggan ng butler, walang kailangan niyang mag-order ng higit pa. Sinulyapan ni Benjamin si Jeremiah, napansin niyang nakatuon ang tingin niya kay Arisa. Hinawakan niya ang kanyang mga kilay. Bangin pamilyar good hay Jeremiah haiya asawa. Old fox, Jeremiah, sa dami ng tao dito, bakit ka lang nagtatanong si Isa? Sa palagay mo ba dapat mong tanungin kami kung nais naming magdagdag ng higit pang mga pinggan? Hindi ba masyado ka bang mapag-aalinlanganan? Tanging si Lucian lamang ang naglakas loob na hamanin si Jeremiah. Hindi na mapigilan ni Benjamin na magsalita. Sa katunayan, ang iba ay hindi nang ahas na pukawin si Jeremiah. Sila lamang nakatuon sa pagkain ng kanilang mga pagkain. Ang dalawang maliliit na bata ay hindi nag-aalala sa mga gawain ng mga matatanda, kumakain ng may katapatan na ang kanilang mga bibig ay napahid ng mantika. Iniabot ni Arisa ang mga tisyo sa dalawang bata para panasan ang kanilang mga bibig. Nakikita sa sobrang sarap ng pagkain, hindi na niya kailangang mag-alala. Maaari kang mag-order ng anumang pagkain na gusto mo. Nag-aalala lang ako na baka hindi na sila makilala ni Isa. Mahinahon na sumagot si Jeremiah, at nagtuturong magdagdag pa ng mga pinggan para magdagdag ng ilang pinggan. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Lucian, humihingi ako ng paumanhin sa pagtakbo mo ang gawaing ito. Kasalanan ko kung bakit hindi ko pinamamahalaan ng maayos ang mga subordinate ko. Itinaas ni Lucian ang kanyang tingin upang tumingin sa kanya, na maginhawang nakaupo sa tapat mismo ni Jeremiah, bawat isa sa kanila ay nasa magkabilang panig ng hapagkainan. Humingi ka ng paumanhin kay Benjamin, hindi sa akin. Wala naman akong dapat ipaglaban tungkol sa... Tumugon si Lucian, itinaas ang kanyang baba nang may isang pahiwatig ng pagmamataas. Sinabi niya na wala siyang pakialam, pero hawak pa rin niya ang mga reklamo. Alam ni Jeremiah na hindi ginawa ni Benjamin ang mga bagay na iyon, ngunit ginawa niya ang mga bagay na iyon, hindi makatarungang inakusahan. Ito ay masyadong maraming. Una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa iyo, pagkatapos ay humihingi ako ng paumanhin kay Benjamin. Bigyan mo ako ng ilang paggalang. Alam ni Jeremiah ang kanyang galit at ayaw niyang pukawin siya. Kung si Lucian sa kabila ng kalungkutan, hindi niya ito pababayaan ng madali. Sa isang ungol, kinuha pa rin ni Lucian ang kanyang baso ng alak, at itinaas ito sa loob isang malayong toast kay Jeremiah bago ito inumin. Inalis ni Jeremiah ang alak mula sa kanyang tasa na may bahagyang kurba ng kanyang mga lobby. Mabilis na pinuno ng kasambahay ang kanilang mga baso. Humingi ng paumanhin si Jeremiah kay Benjamin, may sa pagkakataong ito, hindi nagkakaintindihan. May utang ako sa iyo ng paliwanag. Lahat kayo ay nagdusa dahil dito,
kaya parurusahan ko ang sarili ko sa pag-inom. Titig ni Benjamin kumikislap, Kabanata 1657. Inamin ni Jeremiah ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa kanya na parang medyo nagulat ako kay Benjamin, pero medyo inaasahan din ito. Marahil si Jeremiah humingi siya ng paumanhin dahil sa iba niyang pagkakakilanlan. Kung hindi, walang dahilan para dalhin dito ang dalawang bata hindi maipaliwanag. Malinaw ang layunin sa lahat. Wala nang pakialam si Jeremiah kung alam ni Benjamin o hindi. Itinaas niya ang kanyang tasa muli. Ang toast na ito ay para sa dalawang maliliit na bata. Hindi ko dapat dinala lahat sila ay nag-aalala sa inyong lahat. Kasalanan ko yon. Humihingi ako ng paumanhin. Nagpalitan ng tingin sina Benjamin at Arisa. Hindi nila inaasahan si Jeremiah humingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Sir Eduardo, wala po ba kayong utang na loob sa akin dadalhin mo sila dito? Direktang tanong ni Benjamin kay Jeremiah. Humingi ng paumanhin si Jeremiah, pero kung pipiliin niyang magpatawad o hindi, ang kanyang sariling gawain. Lahat ay nakatuon sa kanilang pansin kay Jeremiah, lahat ay nagtataka na malaman bakit. Ngayon lang nalaman ni Kingsley at ng iba pa na ang dalawang maliliit na dinala nila rito si Jeremiah, punong-puno ng kawalang kasiyahan ang kanilang mga mukha. Nang makita ni Justin ang pagkapuot ng lahat kay Jeremiah, naramdaman ni Justin galit. Tinanong niya si Benjamin, ano ang kailangang ipaliwanag ng aking tiyuhin? Mayroon na siyang humingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Justin, napabuntong hininga si Jeremiah, ayaw niyang masira ang relasyon nila kasama si Benjamin. Bago niya nakilala si Arisa, wala siyang pakialam. Nang makita niya si Arisa isang mukha na may kaugnayan sa isang tao mula sa kanyang nakaraan, na may kaugnayan sa kanyang kalungkutan pumasok sa puso ni Jeremiah. Ayaw niyang magalit sa kanya si Arisa. Ito ay katulad sa kung paano siya naramdaman ng babaeng iyon noong nakaraan. Tito Jeremiah, labis na nadismaya si Justin. Siya ay naging pinagalitan niya kahit na sinusubukan lang niyang tumulong. Benjamin, kung nasaktan ka ni Justin sa anumang paraan, sana ay makaligtaan mo ito para sa aking kapakanan. Mula pagkabata, siya ay hindi gaanong disiplinado, at ang kanyang, parang bata pa rin ang ugali niya. Ayaw ni Jeremiah kay Benjamin maghiganti kay Justin. Kung wala ang kanyang proteksyon, hindi kalaban ni Justin ang Benjamin. Malamig na napabuntong hininga si Benjamin. Hanggat hindi niya ako pinukaw, syempre hindi na ako magkakaroon ng ganoong karaming libreng oras. Nang marinig ni Justin ang mapanlinlang na tinig ni Benjamin, nagdilim ng husto ang kanyang mukha, punong-puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Napatingin si Jeremiah at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Lihim kong dinala dito ang dalawang anak mo, lalo na para maintindihan ang sitwasyon sa pagitan mo at ni Justin. Kahit ikaw man o hindi yung mga nagbomba sa bahay niya, sana dito na lang matapos. Magiging kakilakilabot kung mabuhay na wala. Tinitigan ni Jeremiah si Benjamin, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng matinding kalungkutan. Nang makita ni Benjamin na walang palatandaan ng abnormalidad, si Jeremiah nagulat siya sa kanyang puso. Baka naman hindi siya ang may kasalanan. Nang marinig ito ng dalawang maliliit na bata ay naiwasan ang kanilang pagtingin, at ipinakita isang pahiwatig ng pagkakasala. Kaya, ito ang dahilan kung bakit dinala sa amin ng malaking kontrabida dito. Tila hindi kami nagkamali pagkatapos ng lahat. Kung gusto kong gawin ang isang bagay sa kanya, hindi ito magiging kasing simple ng pag-ihip itaas ang kanyang bahay. Hinawakan ni Benjamin, hindi natatakot na malaman nila ang kanyang mga ginawa. Pero kung maglakas loob kang saktan muli ang aking bayan, hindi ako isang taong may kabutihan pag-uugali. Ako yung tipo ng tao na laging naghahangad ng paghihiganti sa mga pagkakamali na ginawa sa akin. Nagbigay ng babala ang matalim na mga mata ni Benjamin. Sa pagkakataong ito, kasalanan ko kung bakit ako ang nagdulot sa iyo ng problema. Kapag ako ay syempre, mag-sorry na lang ako ng maayos. Upang ipakita ang kanyang katapatan, inubos ni Jeremiah ang isa pang baso. Hindi na kailangan pang humingi ng paumanhin ng formal, tumanggi si Benjamin, na ayaw kahit papaano, makikipag-ugnayan ka kay Jeremiah. Umaasa lang ako na hindi na ito mangyayari sa susunod. Sigurado, tiniyak ni Jeremiah kay Benjamin, at idinagdag, ganito ba ang bagay na ito itinuturing na naayos? Umiwas si Benjamin sa kanyang tingin, at kinuha ang kanyang baso ng alak para uminom. Sa pag-iisip na ang mga bata at si Arisa ay hindi nasaktan, nagpasya siyang sa pagkakataong ito, huwag na nating ipaglaban ang mga ito. Kumain tayo.
Sabi ni Jeremiah na may maluwag na ekspresyon, inaanyayahan ang lahat na simulan ang kanilang pagkain. Inihanda pa niya ang 2 maliliit na pagkain ng pagkain. Kumain ka pa, ipaalam sa akin kung ano ang gusto mo, at ihahatid ko ito ikaw. Gustong-gusto ni Jeremiah na panoorin ang 2 maliliit na bata, at tinatrato sila ng yung tipong para bang mga apo niya ang nag-aalaga sa kanya. Lahat ay tumingin sa paligid, lahat ay medyo nagulat. Baka naman si Jeremiah pakiramdam ba ay may kasalanan. Sa puntong ito, ang 2 maliliit na bata ay talagang nakaramdam ng kalungkutan. Salamat, tutulungan natin ang ating sarili. Sinulyapan ni Gavin at Zachary si Jeremiah, at pagkatapos, hawak ang kanilang mga plato, sinimulan nilang pumili ng kanilang mga paboritong pagkain. Tiningnan sila ni Jeremiah, natagpuan silang napakaganda, at napuno ang kanyang mga mata na may tawa. Kabanata 1658. Tumagal ng 1 oras ang pagkain at lahat ay nabusog na ang pagkain at uminom. Sina Jeremiah, Benjamin, at Lucian ay nagpunta sa pag-aaral upang talakayin habang naghihintay ang kanilang grupo sa labas, at nagpaplano ng kanilang pagbabalik sa Delmore. Mrs. Graham, ang iyong mga silid ay inihanda ayon sa mga tagubili ng Panginoon. Kung hindi ka nagmamadali, maaari kang manatili dito para sa gabi at bumalik sa Delmore bukas ng umaga. Lumapit si Gideon upang kausapin si Arisa, na nagpapahayag ng ilang pag-aatubili sa kung gaano kabilis umalis ang 2 maliliit. Hindi ko kaya. May ilang mga anak sa bahay, at sinabi ko na sa kanila na babalik ako ngayong gabi, marahang tumanggi si Arisa. Ayaw niyang magtagal dito ng napakatagal dahil ang kanilang relasyon kay Jeremiah ay hindi pa ganoon kapit. Nang makalabas na si Benjamin at ang iba pa, uuwi na sila. Nakikita ko, talagang mamimiss ko kayong lahat, sabi ni Gideon, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagsisisi. Si Mr. Hoffman ay karaniwang nag-iisa. Kapag umalis ka, tahimik dito muli. Malinaw na gusto talaga ni Jeremiah si Arisa at ang 2 maliliit na bata, na sana ay manatili sila ng kaunti pa. Si Kingsley, na hindi makapagsalita, ay hinayla ang sulok ng kanyang bibig, hindi mapigilan ang pagsasabi kay Gideon, kung sa palagay mo ay nag-iisa si Mr. Hoffman, maaari mong imungkahi na magpakasal siya at magkaroon ng mga anak. Sa ganoong paraan, hindi siya magiging malungkot pa. Hindi mo maaaring panatilihin ang anak ng ibang tao dito. Hinawakan ni Gideon ang kanyang mga lobby. Talagang gusto sila ni Mr. Hoffman. Napakunot ang mga lobby ni Kingsley, bihirang makipagtalo sa kanya, at mamaling sa kausapin si Arisa. Nalilito ako, nagtataka kung paano ka napunta sa lugar ni Jeremiah. Kaya, ito ay lumiliko out na Jeremiah nagdala sa iyo guys dito. Iyon ay isang bit underhanded. Sa presensya ni Gideon, hindi nag-abala si Kingsley sa mga formalidad. Sinulyapan siya ni Arisa, at nagtanong, nagmadali ka ba rito pagkatapos marinig ang aming balita? Hindi ako ganoon. Itinaas ni Kingsley ang kanyang kilay, halatang naiinis at nababagabag pa rin. Si Jeremiah ang nadakip sa amin. Katatapos lang naming palayain nang dalhin kami ni Benjamin dito upang salubungin ka. Nagulat si Arisa. Hindi niya inaasahan ito. Bakit niya nadakip ka? Akala niya ay sisingilan kami ng isang krimen, ngunit hindi niya inaasahan na si Benjamin ay magkakaroon ng gayong mga kasanayan. Lumabas na naman kami. Natuwa si Kingsley. Sa isang ngiti, umiling si Jonathan. Sino ang patuloy na nagbuntong hininga at akala namin ay patay na tayo? Hindi ka ba nasa kanlurang disyerto? Maaari bang hindi sila makipag-ugnay dahil si Benjamin ay naaresto? Ilang araw na siguro silang nakakulong. Hindi naunawaan ni Arisa, hanggang sa walang humpay na pag-uusap ni Kingsley na naunawaan niya ang dahilan. Noong una, naroon ako. Si Benjamin at ang iba pa ay nagpunta upang hanapin kami ni Jack, ngunit hindi inaasahan, nahulog din sila sa bitag. May nagtangkang i-frame kami, itinakda kami, at inakay kami sa lugar na pinabayaan ng Diyos na puno ng mga kontrabando. Wala kaming ideya kung sino ang nasa likod nito. Marahil ay matagal na nilang inihahanda ito, para lamang sisihin sa amin. Pagkatapos, kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ni Jeremiah at inaresto kaming lahat. Kaawa-awang Jonathan, dumating siya upang tumulong ngunit sa huli ay nahuli din. Sinulyapan ni Kingsley si Jonathan, iniisip na kung dumating siya makalipas ang ilang sandali, hindi na niya kailangang magdusa kasama nila. Hindi alam ni Jonathan kung tatawanan o iiyak siya. Hindi ko namamalayan ito ay Jeremiah's men. Akala ko kayo ay mga lokal na nakabalat kayo na kumuha ng kontrol, kaya ako.
Nakialam. Mabuti na lang at hindi sila naglakas loob na kumilos. Kung hindi, kahit 100 ulo ay hindi sapat para sa iyo. Hinaplos ni Kingsley ang balikat ni Jonathan, umiiling. Si Jonathan ay may posisyon sa opisina. Ito ay isang disbentaha sa kanya dahil hindi siya pamilyar sa mga sitwasyong tulad nito. Kung hindi ako bumalik, malamang na ganoon din ang sitwasyon ko tulad mo. Napatingin sa kanila si Sean. Bagamat nakakulong din siya ay maayos na pagkain, mabuti na lang at mas maganda pa sa sitwasyon nila. Lahat ng hirap at pagod na pinagdaanan ko ngayon ay dahil kay Jeremiah. Nagreklamo si Kingsley, at sinampal ang kanyang hita sa pagkabigo. Sa kabila ng kanyang pagkainis, wala siyang magagawa kay Jeremiah. Kasalanan ni Mr. Hoffman iyon. Humihingi kami ng paumanhin, mangyaring magkaroon ng ilang mas maraming prutas. Upang mailigtas ang imahe ni Jeremiah, ang tanging magagawa ni Gideon ay tretuhin sila ng maayos. Kung hindi dahil sa pakikialam ng amo mo, magiging komportable na kami. Sige na nga, mag-enjoy na lang tayo sa mga pagkain natin sa bahay. Hindi na tumigil si Ryan, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aayos. Kumain ka na lang habang hindi nakakalimutang magsalita ng sarcastic. Nahihiya si Arisa kaya halos hindi siya makatingin. Kahit kumakain, ikaw hindi ko mapigilan ang iyong bibig na manahimik. Kabanata 1659. Bakit hindi pa sila lumabas? Napatingin si Kingsley sa pag-aaral, medyo nawalan siya ng pasensya habang naghihintay. Dapat may nangyayari, maghintay tayo ng kaunti pa. Hindi nagmamadali si Arisa, 3 lang ang tao sa loob. Kasama pa rin ni Benjamin si Lucian, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Benjamin pinagsamantalahan o binubuli. Uminom ng alak si Sean at ang iba pa, lahat ay nakaupo sila sa sofa para magpahinga. Sa kabila nito, ang 2 maliliit na tao ay nananatili pa rin masigla. Kung hindi tayo babalik agad, siguradong si Tim at ang iba pa ay nag-aalala. Sabi ni Zachary, na nakakunot ang kanyang mga kilay, sabik na bumalik. Gusto rin ito ni Arisa, ngunit dahil hindi pa lumalabas si Benjamin, maaari lamang siyang maghintay. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng pag-aaral, ang mga mukha ng 3 ang mga tao ay nag-iingat sa pag-igting, na lumilikha ng isang kapaligiran na kahit anong ngunit nakaka-relax. Jeremiah, may traitor sa loob ng sistema mo. Kung hindi ka magugat sa pagkakataong ito, magkakaroon ng problema sa linya. Napatingin si Lucian kay Jeremiah, galit na galit sa plano niya na kinasasangkutan ni Benjamin. Ano ang natuklasan mo? Kinakabahan din si Jeremiah sa bagay na ito. Ang kabilang grupo ay lumampas sa kanilang mga hangganan. Wala akong natagpuan. Binabalaan ko lang kayo, lalo na tungkol sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mas mabuti pang magbantay ka na. Itinaas ni Lucian ang kanyang baba, kumikilos ng medyo mapagmataas. Napatingin sa kanya si Jeremiah. Sigurado ako na ang iba pang mga partido ay nagbabantay kung ako ay magsiyasat. Paano kung magpadala ka ng isang tao upang tulungan ako sa pagkakataong ito? Sa presensya ng Estado, sa pamamagitan ng intervention ng sa kabila nito, magiging mas madali para sa kanya ang mga bagay-bagay. Nakasimangot si Lucian, hindi gaanong nasiyahan. Okay lang kung tutulungan ako ni Benjamin. Hindi gaanong maraming tao ang nakakakilala sa iyo, okay lang naman sa iyo, mas maganda kung mag-imbestiga ka na lang. Tiningnan ni Jeremiah si Benjamin, na balak niyang bunutin ang nunal. Pinag-aaralan na nila ang sistema ng network, at ang impormasyon na sa pag-alis nito, nasira ang ating kapakanan. Kasama rin dito ang inyong departamento, hindi ba? Hindi ba't maganda kung magtutulungan tayo? Napatingin si Lucian kay Jeremiah, na natiling tahimik. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin, nawala ng pag-iisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya sa wakas ay nagsalita siya sa malamig na tinig. Hindi talaga ako nagtitiwala sa iyo. Nagulat si Jeremiah, nag-isip sandali, at pagkatapos ay naunawaan kung bakit si Benjamin kumilos siya sa ganoong paraan. Napabuntong hininga siya, sa pagkakataong ito, kasalanan ko na. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. May isang traitor sa loob ng sistemang militar. Ito ay hindi isang maliit na isyu ngunit isang seryosong isyu paglabag sa seguridad. Ayaw mo bang mahuli sila? Nag-aaway na sila, hindi mo alam ang iyong pagkakakilanlan. Ayaw mo bang malaman kung sino sila? Malamig na tumango si Benjamin. Yung mga nag-aaway sa kanya ay hindi maaari kang makatakas, kahit isa. Sa ngayon, ang kaaway ay nasa dilim habang tayo ay nasa liwanag. Lahat ng nasa base sa ilalim ng aking jurisdiction ay pinaghihinalaan.
Naaresto ko na ang deputy officer ng sektor na iyon, pero hindi ko malinaw kung sino ang iba pa ay kasangkot. Kung magsisiyasat ka ng lihim, mapabilis nito ang mga bagay-bagay. Nang makitang hindi pa rin sila kumikilos, napabuntong hininga si Jeremiah. Hanggat sa pagkakataong ito, kapag natulungan mo ako, maaari mo akong itakda ang mga tuntunin. Nanlaki ang mga mata ni Lucian. Seryoso ka ba? Hinihintay niya si Jeremiah na sabihin ito. Alam ni Jeremiah kung anong uri ng ugali ang mayroon siya, at wala na siya galit, baka sa mga mata ni Benjamin, pero nananatili pa rin ang kanyang mukha walang pag-aalinlangan. Siyempre, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo bilang kapalit ng tulong mo? Mapagbigay na sinabi ni Jeremiah, na hindi natatakot sa kanya na gumawa ng mga kasuklam-suklam na kahilingan. Kasi, hindi pa rin umabot sa akin ang isyu na ito. Itinuturing pa rin itong isang panloob na isyu mo. Sa pagkakataong ito, narito kami upang matulungan kang mawala ang iyong kalooban alitan. Kaya, nakikita mo, ayokong maramdaman mo ang utang na loob. Gumawa si Lucia ng isang kilos. Kumunat ang noo ni Benjamin. Nakaramdam siya ng kahihiyan sa kanya sa ngalan. Sa kabila nito, hindi naman nakaramdam ng kalungkutan si Lucian. Magkano? Tanong ni Jeremiah, hindi kumikislap ang kanyang mga mata. Ito ay magiging higit pa sa perpekto kung ang pera ay maaaring magdala kay Lucian sa barko. Hindi masyadong marami, hindi masyadong maliit, maliit lang ang halaga. Tumingin si Lucian umakyat sa kisame, hindi ko naramdaman na masyado itong malaki. Pakikitungo, bahagyang nagdilim ang mukha ni Jeremiah, ngunit tinanggap niya ang presyo, gayunpaman. Napatingin sa kanya si Lucian, nakaramdam ng pagsisisi sa posibleng pagiging masyadong mapagpakumbaba. Ang iyong mga tuntunin, mangaling si Jeremiah kay Benjamin. Sa kabilang banda, hindi kulang sa pera si Benjamin. Napatingin siya kay Jeremiah. Ilagay natin ito sa tab para sa ngayon. Pumayag naman si Jeremiah. Ipaalam sa akin kapag naisip mo na ito. Kabanata 1660. Lumabas ang tatlo sa silid-aralan, at mahigit isang oras na ang lumipas-lumipas na. Nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ang dating masiglang duo pag-aantok. Lumabas na si Benjamin. Si Kingsley ang unang tumalon, agad na tumalon ginigising ang lahat mula sa kanilang pagkakatulog. Tara na, mungkahi ni Jeremiah, bakit hindi ka nalang manatili sa bahay ko para sa gabi at bumalik sa umaga? Nagpaabot siya ng imbitasyon para sa kanila na magpalipas ng gabi. 10:00 na ng gabi, at kung magmamadali silang bumalik sa Delmore, malapit na sa ikalawang kalahati ng gabi. Nang makita niyang medyo pagod na ang mga bata at si Arisa, si Benjamin tumanggi pa rin siya, ayaw niyang pahabain ang kanyang pananatili sa tirahan ni Hoffman. Sige, hindi ka na namin guguluhin dito. Isang pahiwatig ng pagkadismaya ang tumawid sa mukha ni Jeremiah, ngunit hindi niya ito ginawa igiit na manatili sila. Mag-aayos ako ng eroplano para sa iyo, alok niya. Ito ay magiging mas mabilis. Sige na nga, kapag nag-aaway ka na, 12:00 na ng gabi na. Nandito na rin ang eroplano namin. Hindi mo na kailangan pang kunin ang gamit mo. Mabilis na nagsalita si Sean, at pinaalalahanan si Benjamin. Si Arisa, kasama ang dalawang anak, ay lumapit kay Benjamin at sinabi, halika na. Bumalik ngayon. Hinihintay na lang tayo ng ibang mga bata. Tama. Inilapit ni Benjamin ang kanyang kamay sa kanya. Mr. Graham, handa na ang kotse natin, paalala ni Ethan kay Benjamin. Nagpaalam si Benjamin kay Jeremiah. Hindi ka namin guguluhin kahit ano mas mahaba. Paalam. I'll see you off. Sinamahan sila ni na Jeremiah at Gideon palabas. Sa isang mababang sinabi ni Jeremiah sa tagapangalaga, maghanda ka ng pagkain para sa kanila, ang paraan. Bilisan mo. Muling inanyayahan ni Jeremiah si Arisa, Isa, tungkol sa bagay na napag-usapan ko sa iyo, sana ay hindi mo ako pabayaan na maghintay ng matagal. Inaasahan kong sumali ka sa amin. Nakangiti na sagot ni Arisa, I'll consider it. Ano man ang desisyon mo, sana ay mabigyan mo ako ng kasagutan sa loob 3 araw, okay? Itinakda ni Jeremiah ang takdang panahon, hindi para ilagay si Arisa sa isang mahirap ang sitwasyon, pero dahil gusto lang niyang makausap ulit siya. Napatingin sa kanya si Arisa at tumungo ng bahagya. Sinulyapan sila ni Benjamin, punong-puno ng malalim na mga mata ang kanyang mga implikasyon. Kapag nakarating ka na sa Delmore, ibigay mo na tumawag sa akin. Tinuruan ni Jeremiah si Benjamin. Sagot naman ni Benjamin.
Nang sandaling iyon, dumating si Gideon na may dalang isang supot na puno ng merienda. Pastry at prutas, ibinigay ito ni Jeremiah sa kanya. Kumain ka na lang sa kalsada. Hindi na kailangan. Kumain lang kami ng buong pagkain. Medyo natuwa si Arisa na gulat. Kakaiba ang disposisyon ni Jeremiah sa kanila. Dito, kunin mo na. Wala itong kabuluhan. Tignan mo kung gaano ka natatakot ay. Buntis ka, di ba? Madali kang magutom. Kumain ka kung nagugutom ka, o kaya naman ay itapon mo na lang ito pag uwi mo. Ibinigay ito ni Jeremiah muli. Wala nang choice si Arisa kundi tanggapin ito. Salamat, Commander Hoffman. Tawagin mo na lang akong Jeremiah. Nang magsalita si Jeremiah, agad na nagulat ang lahat. Baka isipin ng isang tao na ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Benjamin sa totoo lang, hindi naman ganoon kainit ang ugali ni Jeremiah kay Benjamin. Patungo ito kay Arisa. Ngunit ano ang maibibigay ni Arisa kay Jeremiah na sana ay mabigyan siya ng ganyang pagmamahal sa kanya, kahit na sa puntong magsalita siya napakainit niya. Sir Villar, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ano man ang intensyon ni Jeremiah, nagbigay ng babala si Benjamin. Dahil sa disposisyon ni Jeremiah kay Arisa, hindi niya maipaliwanag ang pagkalito. Sinulyapan siya ni Jeremiah, alam niyang mali ang pagkaunawa ni Benjamin, ngunit nagpadala pa rin ng babala. Benjamin, mabait na babae si Isa. Masyado siyang nasasaktan sa iyo kaya siya maniwala ka sa lahat ng sinasabi mo. Kung maglakas loob kang magalit sa kanya, hindi kita pababayaan ng Hawk. Sana ay tretuhin mo siya ng maayos. Hindi inaasahan ni Arisa na sasabihin iyon ni Jeremiah. Medyo nahihiya ako, mabilis niyang sinabi, napakabait niya sa akin, Commander Hoffman. Dapat nating makuha pagpunta ngayon. Hinalikan niya si Benjamin, at sinabihan siyang magmadali sa pagpasok sa kotse, tulad ng lahat naghihintay na lang sila sa loob. Napatingin si Benjamin kay Jeremiah, at ang kanyang tingin ay may kulay ng isang pahiwatig ng pagkainis. Ang aking asawa, ako na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na kailangan mag-alala ka. Mabuti iyan. Tumango si Jeremiah, at lumipat ang kanyang tingin kay Arisa, punong-puno ng pag-aatubili. Habang paalis na ang kotse, wala nang magawa si Jeremiah magtanong. Isa, ano ang pangalan ng nanay mo?